Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara SRA Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay pumapatungkol nga po dito sa interview ni Bella Padilla hinggil po sa kanila ng Ang Becky mga kakimpaw. So ito yung latest update na nasagap natin mga kakipi, ano? And medyo may bad news lang tayo ngayon mga kakimpaw. Pero bago tayo magsimula, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, makiklik lang po tayo ng ating subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kayo at ma-notify sa mga susunod natin chika. Maraming salamat! So, welcome back po again sa ating channel mga kakipit. Dumako naman tayo ngayon sa mga napili natin basahing komento ngayong gabing ito bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa atin pong mga daily updates na ating mga subscribers. So, ang napili natin for tonight ay mula po kay Miss EA. Shoutout po sa inyo at ang sabi niya rito, love you so much, Kim Pao. Walang iwanan. Ay walang katotohanan na balitang fake news na fake news. Huwag nang panoorin at basahin. There's TV, sayang lang ang oras natin. Gandara, madam. Huwag kayong malilito. Pag nagmamaganda ako yun. At pag maarte, ako yun. Huwag ka na magbasa ng fake news. At matagal na yata itong caption mo. Luma na ito. Alam ni Paolo Avellino na pag ibang babae ang ipapartner, walang manonood na solid Kim Pao supporters. Grabe naman, yan. Malabo ang mata at alam ni Papi Paulo shooting nila ni Babe Kim. Ayaw ni Papi Pao, partner sa iba. Queen Kim Chu lang daw. Dami ng projects ang hindi tinanggap ni Daddy Pao Avellino, Paolo Avellino. Pang 6 projects na ang Kim Pao and tuloy-tuloy. After MMFF sa December movie ng Kim Pao, A Perfect Marriage, Kim Pao MMFF, after ang next projects ay ang Filipino-Korean Cultural Series. Walang ibang tatambalan si Paolo Avellino. Only one, Kim Pao lovers lang. Queen Kim Chu. Congratulations, Kim Pao lovers. A Perfect Marriage soon. December 25, 2026, the big screen movie. Soon, Kim Pao. Good luck and God bless. Huwag mo nang patulan. Hindi mangyayari ang fake news nila. Bashers at inget, piket. Inget. There's TV, wag mo nang pag-aksayahan ng oras. Fake news. Ano kayang tinutukoy niya dito? Siguro yung may mga projects nga, may nag-offer ng malaki kay Paolo Avellino mga kakimpaw. Kasi yung iba, sinasabi nga na may ibang offer kay Pao malaki para may ma-partner na iba, ganyan. So, fake news daw yan. Di yan totoo. Dahil ang gusto lang ni Pao ay si Kim. Pero malay nyo naman, malay nyo may nag-o-offer talaga kay Paolo Avellino. Pero ang katotohanan lang is hindi tatanggapin ni Pao. Kasi si Kim lang ang gusto na niyang makapareha the rest of her life. Why the rest of her life? The rest of his life, mga kakimpawa. Diba? At saka sabi ni Paolo Avellino, kay Kim daw ang bagsak niya. Wala na, finish na. Doon pa lang tinapos na ni Paolo Avellino ang usapin. Kaya kahit may mag-offer man, alam nyo, hindi natin dapat ikabahala yan kung may mag-offer man ng malaki kay Paolo Avellino. Ang dami kayong project nilang dalawa ni Kim. Kung susumahin mo, for example, i-risk ba niya yung multiple projects with Kim na siguradong patok, siguradong tatangkilikin. So, one-time project, malaki nga ang offer, one-time project lang naman tapos wala na, finish na ang career. Hindi din ako maniniwala na basta-basta na lang din papayag ang manager ni Paolo Avellino. Ang humahawak po sa kanya. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito sa mga balita natin ngayong gabing ito. At unahin na natin pag-usapan ang tungkol dito nga sa pelikula nila Kim and Paolo Avellino. Talaga naman
na talaga namang nakapagpaghimbal sa mga fans. Grabe, minsan alam niyo nabubulol na ako kasi sa sobrang excited ko na magsalita at sabihin yung pinakang punto ko. Napapa-shortcut tayo. Nabubulol ako. Anyway, eto na nga. Sabi dito, O to the M to the G. So, reveal na nila. Deserve naman masama sa MMFF. Ito talaga kasi dapat break ang record sa pinakamadaming black screening ever in Philippine cinema. Mag-ipon na talaga. Very matured ang atake and makaka-relate ang lahat. Heavy drama for the win. Hashtag a perfect marriage. Sana nga mga kakimpaw, talagang malapit po ito sa puso ng mga tao, no? Itong movie nila Kim and Paul at madali pong makarelate sa kanila. Pero sa nakikita naman natin, dito nga po sa, teaser na ba yan? Pati Kim na promo po ng Quantum Films ay talaga pong relatable. Alam mo nangyayari sa tunay na buhay ang magiging pelikula ni Kim and Paula Avellino. Kaya tsaka kung ayan, kaya natin ipa-box office hit ang movie ng Kim Pao. Record-breaking. Ang first ever MMFF nila Kim and Paula Avellino. And ayun nga, mag-Alcansya Challenge na tayo ngayon pa lang hanggang sa December. Ayan, ipon-ipon na rin mga kakimpaw. Simulan na natin ang mag-Alcansya Challenge. May ilang buwan pa mga kakimpaw para makaipon. Alam nyo kasi kung gagawin natin yan, kaya natin eh. Kaya natin na lahat mga kakimpaw na ipa number 1 si Kim and Paolo. Basta tulungan lang po tayong lahat mga kakimpaw. 'Di ba? Masarap sa pakiramdam if ever na magawa natin first ever first ever MMFF nila Kim and Paolo Avellino magiging record breaking. O 'di ba? Sarap siguro pakinggan once na kumalat yung ganong balita. Siyempre, hindi naman po yun mangyayari na wala tayong ginagawa. Kaya kilos-kilos din tayo mga kakimpaw. Ngayon naman, dumako po tayo sa atin pong update para sa gabing ito. Heto ngayon pumapatungkol po sa naging interview ni Bella Padilla. So alam ko, ito po ay isa sa inaabangan nyo rin at iniintay. Ang magsalita po or maging malinaw na po sa lahat ang friendship ng ang Becky. Kung okay pa ba silang tatlo, mga kakimpaw. And eto na nga sa isa pong press, mga kakipi, na interview po si Bella. At natanong nga po ang tungkol sa friendship nila ni Kim and ni Angelica, kung friends pa ba sila mga kakimpaw. Ngunit subalit tatapwat ayaw pong sagutin ni Bella ang tungkol dito. So doon pa lang may clue na tayo, 'di ba mga kakimpaw, kasi kung friends pa din sila, bilis lang naman pong sagutin niya ng yes. Bakit, may problema ba kami? Anong meron? Bakit tatanong, 'di ba? Kaso ayaw daw po niyang pag-usapan. Sabi niya dito, I'm an open book, There's nothing for me to hide also. Sabi naman ng reporter, are you still friends with Kim and Angelica? I won't talk about it here. Thank you. Diyan lang naman daw, pala ayaw pag-usapan. Siguro later on, aanuhin niya rin yan. Magbibigay na rin po yan ng kasagutan sa katanungan po ng lahat. Pero dito pa lang, may say na ang mga netizens. Alam na nila ang kasagutan. Doon pa lang sa pag-iwas ng katanungan. Sabi nga dito, Bella Padilla, natanong ng isang reporter tungkol sa friendship niya kina Kim at Angelica Panganiban. Sabi ni Bella, I'm an open book, I don't really hide skeletons in my closet. There's nothing for me to hide also. Sabi ng reporter, Bella, isa rin sa na-mention mo na rin yung mga pinagdaanan mo ito. Isa rin yung mainit na
It's up to you kung gusto mong sagutin. Are you still friends with Kim and Angelica? At least magalang mga kakimpaw. Yung reporter and sinabing, it's up to you naman kung gusto mong sagutin. So, mas pinili po ni Bella na wag pag-usapan daw doon. I don't want to talk it here. Thank you. Matatanda ang napabalita kamakailan na nagkaroon ng lamat ang friendship ni Bella sa dalawang kapamilya actress, kay Kim nga po and kay Angelica. So, alam na natin ngayon ang kasagutan kung bakit hindi po at wala pong reply si Kim sa birthday message ni Bella kay Chinita Princess. And kung bakit hindi na po nakakasama ni Kim and Angelica si Bella sa mga gala nila, sa mga banding nila. Nalulungkot ako mga kakimpaw dito sa nangyari sa friendship nila, to be honest mga kakimpaw. Pero sana'y maayos pa yan mga kakipi. Ayan tuloy ang mga netizen, kanya-kanya po ng hinuha kung ano ang naging problema talaga mga kakimpaw. As in may kanya-kanyang version mga kakipi, pero hindi pa rin po klaro kung ano ba talaga ang naging reason. Pero tayo, may kutob na tayo kung ano yun, di ba mga kakimpaw? Kasi lagi naman tayong updated kay Kim and sa ang Becky. Pero nagugulat pa rin ako pag may nababasa akong bagong reason kung bakit talaga hindi na okay si Kim at saka si Bella Padilla. So ayun, samot-saring komento, syempre, ang mga netizens and hinuha kung ano yung main reason nila. Pero syempre ako, isa po sa nagdadasal na maging maayos pa ang friendship nila. Hindi kasi natin alam kung gaano kalalim yung naging sugat nito para hindi na sila magkaayos at matagalan ang pag-aayos ng friendship nila mga kakimpaw. Although meron na tayong kutob, pero iba pa rin na kaklaruhin kung ano yon. Pero I think kung si Kim ang tatanungin, she want it private na lang, mga kakimpaw. Sa kanila na lamang yun. Ayaw na rin kasi ni Kim Chiu ng gulo kung tutuusin. Ayaw na rin po niya ng mga ganyang intriga. Kaya ayun, as long as gusto natin sanang makimarites at magdig pa ng magdig sa katotohanan, respect na lang din kay Chinita Princess tayo. Sabi nga dito, baka hindi talaga sila okay. Dati naman pag natanong siya about sa kanilang tatlo, masaya siyang magkwento. Kaya nga, pero ngayon ang bilis Ang bilis ng paghindi niya. Ang bilis ng pagtanggi po niya sagutin yung interview sa kanya at katanungan. Kung okay sila, ang bilis lang po yan sagutin, di ba? Nang yes, we're okay, there's no problem. Or nagkabati na, ganyan. Pero wala Sabi pa dito, secret. You should keep secret. Pero what you have done. Meron pong question sa kanya. So kayo guys, ano po inyo masisay tungkol dito? Comment lang po dyan sa baba. Hanggang dito lang po muna ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. At kita kasi po muli sa mga susunod nating chika. Maraming salamat at ingat po palagi.